Siya ba yung anak ni Mr. Ramirez sa labas? She's quite beautiful though. Para siyang Korean. Ang sabi, sobrang ganda ng mama niya kaya ginawang babae ni Mr. Ramirez. Too bad, anak siya sa labas. Hindi na bago sa pandinig ni Althea ang mga ganitong klase ng bulong-bulungan tuwing may okasyon ng pamilya Ramirez. Tila sinasadya ng mga taong iparinig iyon sa kanya. But it's okay. She's fine with it, even though it's not the truth. Totoong anak siya sa labas. Totoong kabit lang ng daddy niya ang kanyang mami. Iyon ang katotohanan, kaya bakit siya maiinsulto? Kasal na ito kay Corazon bago pa man ito makilala ang kanyang ina. But most of the people doesn't know that she's not sharing the same blood with Claire. Bagay na hindi pa niya nililinaw kay Lucas. Bago pa man makasal ang daddy niya kay Corazon, nabuntis na ang babae ng ibang lalaki. So between her and Claire, she's the biological child. Nagkataon lang talaga na pareho sila ng birth date. Umupo si Althea sa harap kung saan katabi niya si Claire. Katabi ng kapatid ang mami nito at sa isa pang upuan ay ang kanilang daddy. Kaharap naman nila ang kanilang mga bisita na nakatayo at nakapalibot sa mga cocktail tables. Di nagtagal, sinimulan na ng host ang party sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila ng stepsister niya bilang mga celebrants. Wala siyang imik, habang si Claire ay panay ang ngiti, lalo na nang dumating si Henry at nag-abot ng regalo sa host na malamang para sa kasintahan nito. Oo, tuloy pa rin ang relasyon ng mga ito sa kabila ng panloloko ng babae. Bilib naman siya. Natanong tuloy niya sa kanyang isip kung ano kayang ginawa ni Claire kaya ganun na lamang ang pagkagusto ni Henry rito. Bilib na bilib siya. Sa kabilang banda, naaawa siya sa mga ito dahil alam na alam niyang naglolokohan lamang ang mga ito. Napahinga ang dalaga ng malalim nang dumating na ang oras ng tradisyon na gusto niyang iwasan, ngunit hindi niya magawa ang pag-a-announce ng mga regalo. Hindi siya komportable sa tradisyong iyon dahil sa halos 20 regalong nasa harapan nila, isa lang ang sa kanya. O madalas, wala pa. Dahil ang lahat ay para lamang kay Claire. Tapos, isa-isa pang bubuksan ang bawat regalo upang makita ng publiko ang mga laman. Kaya for sure, maboboring siya. Well, wala naman siyang interes sa mga material na bagay. Kaya lang, tuwing dumarating na ang oras na yon, ang tingin sa kanyang lahat ay kaawa-awa. So, this is the first gift to Miss Claire Ramirez from Mrs. Helena Choi. Wow! Binuksan ng host ang kahon at ipinakita ng pares ng mamahaling silver high heels. Elegant. This will suit you a lot, Miss Claire. Tumayo si Claire upang abutin iyon mula sa host. Abot tenga naman ang ngiti nito habang inilalapag ang kahong may lamang sapatos sa tabi ng paanan nito. Ang sumunod pang 2 regalo ay para kay Claire ulit, isang gold watch at isang pares ulit ng sapatos. Muli, bumuntong hininga si Althea. Senyales na naiinip na siya sa bagal ng oras. The 4th one. I just hope this is not another wristwatch. Tumawa ang host. Kasinlaki kasi iyon ang kahon ng gold watch na ibinigay kay Claire, na inilagay sa isang maliit na bag. The sender is unknown. I guess they forgot to put their name, said the host. But Althea remembered that it was the gift Henry handed to the host earlier. But this time, this present is for Miss Althea. Naningkit ang mga mata ni Althea habang naramdaman naman niya ang mahinang pagsinghap ng katabi niya. Naisip agad niyang nagsisimula na naman sa paglalaro ang lalaking iyon. Of course, kung meron kay Miss Claire, meron din syempre kay Miss Althea. Pinunit nito ang wrapper at maingat nitong binuksan ang kahon. Then to everyone's surprise, it's not a watch that's in the box, but a necklace. Wow! It's a white gold necklace with red diamond heart pendant. Just wow! Do you think this is from one of your suitors or secret admirers, Miss Althea? Walang makikitang reaksyon sa mukha ni Althea. Ngunit hinuhuli niya ang mga mata ni Henry. Anong drama yon? Anong binabalak nito? Kung meron man, hindi niya iyon kailanman ikakatuwa. Subalit, ni isang segundo ay hindi tumapo ang tingin ni Henry sa kanya. It's clearly obvious that he's avoiding her gaze. Tamang-tama, walang suot ng necklace si Miss Althea. Kaya suotin mo na to. Bagay na bagay naman to sa iyong dress. Ayaw sana niya.
ngunit mabilis na nakapunta ang host sa kanyang likod at ipinaikot sa kanyang leeg ang kwintas. Napapahinga na lamang siya habang nagngingit-ngit ang katabi niyang babae. Wow! Hindi biro ang mabigyan ng diamond necklace, ha? I think our older Miss Ramirez will soon be tying the knots with someone. Natigilan si Althea at napatingin sa host dahil sa kanyang narinig. Did you say older? Tanong niya. Her chest instantly burst in suppressed anger at napamura siya sa kanyang isipan. Hindi naman agad nakasagot ang host nang makita nitong tinatanggal niya ang naisuot sa kanyang kwintas. I'm a year younger than Claire. Muli niyang pahayag habang ibinabalik niya iyon sa tila na stunned na host. I thought it was written in the box that it's for the older Miss Ramirez. I'm sorry, Miss Althea, akala ko mas matanda ka. Mas mature kasi ang mukha mo kaysa kay Miss Claire. Hindi naman pala sa kanya yon. Oh my God, isinuot pa niya. Nakakahiya. Lalo siyang nakaramdam ng insulto dahil sa narinig mula sa mga bisita. Some talk against her, while others laugh at her. Naisip tuloy niyang baka pakululang ito ni na Claire at Henry at kinunsyaban nila ang host upang siya ay mapahiya. They succeeded then. I'm really sorry. Muling paghingi ng tawad ng host na makuha na nito ang necklace. That's okay. Nagpupunyaging boses ni Claire ang namutawi. Nobody's perfect. Sabi pa nito bago nito hinawakan ang braso ni Althea. Don't be sad, sister. It's our birthday. So deserve nating pareho na magkaroon ng gifts. So to be fair, you can have the necklace. Althea whimpered and silently cursed. Luis, pakisuot na ulit sa kanyang necklace. Please. God, amoy na amoy ang kaplastika nito. No. Hinarap ni Althea si Claire at nginitaan din niya ito ng plastic. Someone bought it for you, so you should never give it to someone else. I'm fine. Perfectly. Nang umisi si Claire ay ngumisi rin siya. Then they secretly rolled their eyes on each other habang siya ay nangangarap na sana lumubog na lang siya sa kanyang kinauupuan. Nagpatuloy naman ang pagbubukas ng mga regalo na pawang para kay Claire hanggang sa may dumating na hindi niya kilalang tao at lumapit sa host. May dala itong regalo. Isa iyong nakalagay sa square at medyo flat na kahon. Maya-maya pa'y hawak na ng lalaki ang mic at nagsimula itong magsalita. Good evening. I'm Daniel Cruz from the office of the Vice Mayor and I am here to personally deliver a birthday gift for Miss Althea Ramirez from the Cortez family. Lumukso ang puso ng dalaga nang marinig ang pangalan ng pamilya ni Lucas. They're really her guardian angels. Dumarating ang mga ito sa oras na nangangailangan siya, ngunit hindi siya umaasa ng anumang tulong. But as much as she wanted to smile, to portray her happiness, she just kept it inside her and remained tranquil. Ano pa mang klase ng regalo iyon, tatanggapin niya ng buong puso. Nagsimula na naman ang mga bulong-bulungan. At nang sandaling nabuksan ni Mr. Cruz ang kahon, namangha ang lahat sa kanilang nakita. Madam Althea, please accept this multi-shaped diamond necklace, weighing 100-carat diamond in total. This is exclusively for you. That moment, hindi niya alam kung tatalon siya sa tuwa o iiyak siya sa galak. Hindi naman siya kailangan bigyan ng ganoong kamahal na regalo. Okay na sana sa kanya ang gold-plated o kahit 925 silver lang o kahit mas mababa pa doon. But she's grateful and she's overwhelmed. She wholeheartedly accepted it. Noon lang siya nakakita ng ganoon kahalagang alahas sa buong buhay niya. Yan ang isa sa mga palatandaan na kurakot ng mga politiko. Nabawasan ang saya ni Althea dahil sa komentong iyon galing sa isa sa mga bisita. It was loud enough for everyone to hear. She's about to ignore it, though, however, she heard Mr. Cruz's voice on the speakers again. For the information of everybody, the necklace came from Doña Montana Cortez herself, who have known as a jeweler in New York. Their jewelry business is actively running in the US for almost 3 decades now, proving that they are already with wealth long before their family entered the politics. Please, don't misunderstand. Lihim na nagbunyi si Althea. Who would misunderstand a clear clarification from a great speaker as Mr. Cruz? No wonder. Maganda ang pamamalakad ng mga Cortez sa kanilang syudad. Bukod sa responsable ang mga ito, may mga matatalinong empleyado pa.
Abala siya sa pag-iisip at palihim na pagdiriwang nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking nakatayo sa pinakalikod ng function hall, malapit sa pintuan. He was wearing a pair of suit and nothing else but a clean physique. Medyo madilim ang parting iyon, subalit malinaw niyang nakita ang seryosong mukha ni Lucas. They locked gazes. Nakagat na lang niya ang ibabang labi niya upang pigilan ang pangiti nang kindatan siya nito. Lumipas na ang mahabang sandali, subalit ramdam pa rin ni Althea ang pagka-overwhelm ng mga oras na yon. She's trying very hard not to fall really deep for Lucas. Ngunit paano niya mapipigilan ang pag-usbong ng kanyang damdamin kung panay ang pagpapakita nito ng mga magaganda at nakakakilig na bagay sa kanya? Para siyang lumutang sa alapaap. Ilang sandali rin siyang nawala sa konsentrasyon dahil masyadong na-involve ang isip niya sa tungkol sa lalaki. Kung makikita lang sana niya ang sarili sa salamin ng mga sandaling yon, siguradong matatakpan niya ang kanyang muka. Her cheeks have turned cherry red under her light pink blush on as she absent-mindedly touched the tip of the diamond necklace she just put around her neck. Surprised, overwhelmed, grateful. Ilan lamang ang mga iyon sa nararamdaman ng dalaga. Magkakahalong emosyon ang bumulabog sa kanyang lohikal na pag-iisip hanggang sa narinig niyang muli ang pangalan niya mula sa host. Nahimasmasan siya at muling nag-focus sa kasalukuyan. A gigantic bouquet of white and pink roses with a box of Miss La Arnie La Vida Lux. Oh God! This is a luxury chocolate from Australia and one of the most expensive chocolates in the world. She didn't give a thing about the host's overreaction. Mas nakakagulat pa rin para sa kanya yung diamond necklace mula sa mga Cortez kesa sa isa sa mga pinakamahal na tsokolate sa mundo. Nang marinig niya ang Australia, alam na niya kung kanino iyon ang galing, kaya hindi na siya nagtaka pa. At for sure, alam na din ng katabi niya dahil narinig niya ang pag-ismid nito. These are from Mr. Delgado with love. He flashed the small card to everyone. Could it be a suitor, Miss Althea? Tanong nito habang iniaabot sa kanya ang bouquet at box ng chocolate. Ngumiti lang naman siya. The host went to pick up another present. Isa na namang bouquet ng puting rosas at isang maliit na kahon ang pinulot nito. Mas maliit nga lang ang bouquet na yon kaysa sa hawak ni Althea. Again, from the same sender, Mr. Delgado. But this time, these are for Miss Claire. Naiintriga ako kay Mr. Delgado ha? Sino ba siya? Narinig ni Althea na tumikhim ang kanilang daddy. Hinuha niya ay hindi nito nagustuhan ang tungkol sa Mr. Delgado na yon. Oh my God! Na-distract siya sa reaksyon ng host. Nang tingnan niya ito ay napatakip ng bibig upang magpigil ng tawa. Not just him, but their visitors also laughed when Claire opened the gift box from Mr. Delgado. Ang laman niyon ay isang piraso ng Cloud9 at hindi isang mamahaling tsokolate. Kitang-kita niya ang mapait at napipilitang pagngiti ni Claire. Pinapagalitan na siguro nito si Dominic sa isip nito noong mga oras na yon. She smirked and shook his head, thinking of the man's silly actions. Though she found it funny and interesting, hindi pa rin dapat ganoon ang nangyari. Kung sakaling magkikita sila ni Dominic in the future, sisiguraduhin niyang kukumprontahin niya ito tungkol sa ginawa nitong kalokohan. She didn't take time to talk to her father or anyone in the party dahil pagkatapos niyang makuha ang regalo sa kanya ni Mr. Ramirez, which is a check of 100,000 pesos, pasimple na siyang umexit. She looked for a toilet and texted Lucas as she was inside. Ayaw na niyang magtagal doon. She wants to go home. She wants to see her child. She also wants to hug Lucas and kiss him and more. Pakiramdam niya, tinatraidor na siya ng sarili niyang katawan because suddenly, she just felt the unfamiliar wanting. She just felt that she wanted him. Pero nag-aalala pa rin siya hanggat hindi pa sila kasal, hanggat wala pa siyang pinangahawakang katibayan. Hindi niya maiiwasang mag-alala. Naguguluhan na siya. Hindi rin niya malaman kung bakit ilang minuto na siya sa loob ng toilet, ngunit wala pa ring reply si Lucas. Fine. Nagdesisyon siyang sa labas na lang ng function hall niya ito tatawagan dahil ayaw niyang madatnan pa siya ng kung sino ron. She slid her phone in her purse at nagmadali na siyang lumabas. The edges of her eyes became pointed in an instant just when she saw Claire's furious face on the hallway.
Sa dami ba naman ng taong pwedeng makasalubong niya, bakit ito pa? Plinano niyo ba na gawin sa akin to ng masamang taong Dominic na yon? Unang linya pa lang, tinaasan na siya nito ng boses. Hawak nito ang mumurahing tsokolate na regalo dito ng nagngangalang Mr. Delgado. At kulang na lang ay ibato nito yun sa kanya. Una sa lahat ay hindi masamang tao si Dominic. Pagtatanggol niya sa lalaking, alam niyang naroon sa malayo. Yes, he is! How dare you to insult me? Tingin mo, palalampasin ni Daddy to? Kapag nahanap niya si Dominic, ipapamukha ko sa kanya kung sinong kinakalaban niya. Hindi kanya kinakalaban. Mariin niyang tugon. Sinusubukan niyang wag sumabay sa galit ito dahil kapag hindi siya nakapagtimpi, siguradong magkakasakitan na naman sila. Claire smirked. Of course, you're defending him cause you're allies. Ano, ipinagmamalaki mo yung ibinigay niyang mamahaling tsokolate na kung tutuusin hindi naman talaga niya afford. Pero hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pambili. Do you think I appreciate this gift? Hindi ko alam kung saang dumigaling to Alam mo namang hindi ako kumakain ng marurumi. After speaking, ibinato na nga nito ang tsokolate sa taas ng balikat niya bago iyon dumapo sa sahig. Althea closed her eyes for a moment just to keep her anger from bursting. Dominic have never been dirty nor into any dirt. Noong mga oras na yon, naisip niya na kung magpapakita lamang si Dominic, kakainin ni Claire ang mga sinabi niya at nakakasiguro siyang hihilingin itong sana hindi na lang ito naging parte ng kanilang pamilya. Just wait until the right time. Fine. Huminga siya ng malalim. Kung ayaw mong tanggapin ang regalo niya, okay lang. Pero wag mo naman sanang maliitin si Dominic. Wherever he is right now, I know he's doing fine. Alam kong hindi siya gagawa ng marumi gaya ng iniisip mo. How dare you? Nakipagtitigan siya ng matalim sa babaeng kaharap. Claire seemed to be really furious at that time, kaya medyo nai-intimidate siya. However, she managed to keep calm to avoid any commotions. Claire, hindi ko gustong kalabanin ka kaya sana dawasan mo ng pagiging insecure. Umalis na nga ako sa poder ni Daddy But you're still here. Nagpapapansin ka pa rin kay Daddy. At akala mo hindi ko napapansin panay pa rin ang titig mo kay Henry? It's obvious. Ginagamit mo lang yung anak ng mayor para isipin ang lahat na nakamove on ka na. And that necklace? Sumulyap ito sa suot niya. That fake diamond necklace? Palabas lang yan, hindi ba?